Yeah, 10 seconds before the early time. 10. Tayo na lang. 5 seconds. 5 minutes. Palitangan mo sa 3 minutes. 3 minutes. 10. 1, 10 seconds before the early time. 10, 9, 8, 7, 6. Mula sa pinamaghatid ng balita makatotohanan. Bawat anggulo tinututukan. Balita mapagkakatiwalaan ng sambayanan. Ito ang Radyo Alam. Magandang umaga, Pilipinas. Maayong bintang sunset. Ako ang inyong lingkod, Gerald Vergara. At ako naman ang inyong kabalitaan na Angel Rivera. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Dating Ilocos Norte Governor Chavit Singson bumana kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa manumalyang flood control projects. Anomalya natanggap ng gaganaping rally Clinaro ni Father Albert Delvo. Para sa unang balita, idinawit ni former Governor Singson sa isang panayam si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga kapalpakan ng flood control projects sa bansa. Git ni Singson paano sila pagkakatiwalaan ng taong bayan sa pag-iimbestiga sa mga anomalyang kapalpakan ng flood control projects kung ang mismong contractor sa Ilocos Norte ay ang magkasawang diskaya. Dagdag pa rito, hinimok din ng dating opisyal ang mga kabataan na huwag tumigil sa paglibad sa klase hanggang walang bumakuha sa pwesto ng harap ng opisyales. Pinagulungan ni Father Albert Delvo ang mga kasang napagtutungkol sa may tuwing ng rally na paulit sa bansa ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Ayon sa pahayag ni Delvo, ang punto mo ng isasagawang protesta ay kung saan na ng korupsyon sa bansa at wala sa kanyang intensyon na pabalikin si Duterte. Samantala, ilang church leaders, educational institutions at civil society organizations umano ang maghahanap sa gaganaping magkahiwalay na rally ngayong September 21. Manatiling nakakatabi at magbabalik ang Radyo Alam. Ay nako, bumaba na naman ang tourism rate sa lugar natin. Ano kaya ang maaaring gawin para mabalik ang sigla sa ating isla? Siguro, Lolo, dapat nating suportahan ang mga aquatic-related business na gaya ng pangingisda at beach resorts. At dapat iwasan ang paggamit ng mga nakakasira sa ating dagat tulad ng paggamit ng dinamita. Sa ganon, manumbalik ang lakas ng turismo sa ating isla. Ang ating dagat, okay ganda, huwag kaya ang masira ating ingatan. Halina't pangalagaan ang yamang dagat. Suportahan natin ang mga negosyong may malasakit sa karagatan. Sama-sama tayong magtulungan para sa kinabukasan ng ating yamang dagat. Waterways treatment ng waste at East Zone pumalo sa lagpas 1 bilyong litro kada araw. Ang balitang yan ay hatid ni Clara de Flora. Yes, Gerald, umakyat sa 12,855 ang materials recovery facilities at 343 naman ng sanitary landfills na nagpapakita ng pag-unggad sa waste management ng bansa sa taong 2024. Gayunpaman, inaasahan na rin naman tumaas ang bilang ng naiulat na illegal dump sites na umabot sa 79. Samantala, sa wastewater treatment naman, ang West at East Zone ay pinagsamang kapasidad na higit 1.1 billion litro kada araw. Lalo rin nagbabalita. Pinakamababang consumption ng hydrochlorofluorocarbon sa makalipas na 10 taon na italang nitong 2020 para sa magkano balita narito si Henry Diaz. Umabot sa may kumulang 269,000 tons ang naitala na konsumong hazardous waste sa bansa sa taong 2024. Ayon sa ilabas na datos ng Philippine Statistics Authority, ang langis na mayroong 33.3% ang pinakamataas na uri ng hazardous waste na inaulat, habang 10.5% naman ang pinakamababang na itala. Sa kabilang banda, kinatuwa na pamalaan ang pagbaba ng consumption ng hydrofluorocarbons mula sa taong 2015 hanggang 2024. Henry Diaz, nagbabalita. US President Donald Trump pinalala ng Russia matapos mamataang lumilipad ang ilan sa mga drones at military jets sa teritoryo ng Estonia. Magbabalita sa Radyo Alam, Nico Delgado. Pinaalala ni US President Trump ng Russia matapos mamatali ng presence ang military vessels ko sa ibang ng Estonia. Aniya ang sinusunod na may masak ng mga
stationary jets at drones ng Russia ay maaaring magdulot ng maging gulo sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ganung banda, inilaunch ang European Commission ng pagbabawal ng pag-aangkat ng mais mula sa Russia, di ko nilatado ng politika. Kasama ang buong pwersa ng DSDR, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta. Muli ako yung lingkod, Josh Pintura. At ako naman si Adrian Rivera na nagsasabi. Kinabukasan ng kabataan ay nasa ating mga kamay. Kaya patuloy natin patunayan na tayo ang pag-asa ng bayan. Pilipinas, Dinagat Islands, mabuhay ka!